pang bus ang naaksidente sa Caloocan at sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Bulacan. Mahigit 6 na po ang sugatan sa magkahiwalay na banggaan. Nakatutok si Mark Salazar. Parehong tumagilid ang bus at truck na ito sa lakas ng salpukan sa intersection na ito sa Caloocan. May 2 oras na ipit sa likod ng manibela ang truck driver. Halos 30 naman sa 50 pasahero ng bus ang sinugod sa ospital dahil sa minor injuries. Ayon sa investigasyon, parehong mabilis ang takbo ng truck at bus, base na rin sa skid mark. Nung magpang-abot na dyan, nawala na to ng control. Yun, nag-wayward na yan. Tapos sumadsad na yan dyan. Pataob na yan. Yung tumumba na yan, basta yan, pareha sila nakatumba na. Yung bus, marami sakayan, halos puno daw yan puno. Tapos, mga more than 50 ang pasahero. Nasaktan yung karamihan. Accident-prone area daw talaga ang intersection, ayon mismo sa traffic office ng lungsod. Pero walang signage na nagsasabing mag-ingat. Wala ring traffic lights ang crossing na ito sa 5th Street at 7th Avenue. 13 taon na raw binabagtas ng bus ni Jerwin Febrero ang intersection na ito at kanina lang naman daw siya minalas. Nakita ko na siya lumagpas na ako Ngayon ang problema sa hindi ko alam kung ano yan. Dumiretso siya. Yung tama ng bus ko, bandang Gitna. Gumanon yung bus. Bali nag-swift siya. Binawi ko pa ng gano'n. Ang problema, ang mga pasahero nasa likod na lahat. Nandito na banda sa left side. Kaya yon dumiretso. Sabi ng pulis, dapat nang malagyan na ng traffic lights at signages ang intersection kung hindi man humps. Hindi national road ang intersection pero main road itong dinadaanan ng mga bus at delivery truck. Umabot naman sa 33 ang sugatan sa isa pang aksidente malapit naman sa may Kawayan exit ng North Luzon Expressway. Kwento ng isa sa mga pasahero, papalapit na raw sila sa exit nang tumbukin ng isang pick-up kaya tumagilid ang sinasakyan nilang bus na biyaheng Sapang Palay. Ayon sa isa pang pasahero, mabagal na noon ang takbo ng sinasakyang bus. Nakadungaw ako sa bintana, kita ko yung isang bumangga na puti na yun, nung bumangga, hindi ko nga alam na tataob yung bus. Reklamo naman ng ilang pasahero, hindi pa nakikipag-usap sa kanila ang pamunuan ng bus company upang sagutin ang kanilang pagpapagamot. Di rin daw kaagad dumating ang rescue at inabot pa sila ng 1 oras sa gitna ng kalsada. Buti at isang motoristang nurse ang agad na huminto para tulungan ang mga nasugatan. Nung binanong ko, narinig ko yung ng bata, umiiyak. Tapos sabi ko, doon ko na inano yung sasakyan ko. Sabi ko sa pamangking ko, dyan ka lang. So pinuntahan ko na yung Hawak na ngayon ng pulisya ang driver ng pickup pero tumakas raw ang driver ng bus na kinilalang si Bernardo Arihildo. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Ayon sa LTFRB, inilagay na sa preventive suspension ang Del Monte City Trans, ang bus company na naaksidente sa NLEX. Patuloy po namin kinukunan ng reaksyon ang naturang kumpanya ng bus.